Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyang pansin ang mga problemang legal. Ano po pang dapat kong gawin, sir? Ang problema po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Ano ko po, itong acidic na ito may ugnayan sa tuberculosis. Humihingi ng hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Correct po. Balita na serbisyo pa. Sumasa inyo na ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-27 sa buwan po ng Mayo. 4 na araw lang ay Hunyo na po. Aba, malapit na pong pumasok ang tagulan. Sumasa inyo ang inyong mga lingkod, David Oro at... Magandang hapon mga kaibigan. As usual, ayot sa gusto man ninyo, pati rin David Oro, seryo po ito. Greetings sa happy afternoon. Ayun, at sana po ay nasa mabuti at ligtas na kalagayan po kayo ngayon habang kayo po ay nakasubaybay sa programang ito. At siyempre tuloy-tuloy po ang aming mga balitaan at the same time ay mga serbisyo publiko. Sapagkat yun po ang aming pong naipangako. Kasama po yan sa ika nga ay nakasulat na sa aming mga isipan para maging kapakipakinabang po kami sa buong maghapon at sa araw-araw, partner. Correct kayo at correct ka dyan, partner. At para higit lalong maging malapit tayo sa isa't isa, kasama ang ating mga viewers and listeners, ang ating mga telepono as always, bukas po yan, 84701750254 at ang ating text line 0999-376-6768. At ang palagi nga pong binabanggit ng aking kasama rito na si partner Edwin, ang masusubaybay nyo kami sa makabagong radyo. Ang anyo pong mga cellphone, mga gadget, sa pamamagitan po lamang ng sa search box ng inyong FB account o ang ating FB account na DWIC882. Ang website po natin ay DWIC882am.com at ang Facebook page po ay Balita na Serbisyo Pa, partner. Alright, so ang ating mga kababayan at kaibigan, lagi natin kasama sa palatuntunan at ang mainit na issue, partner, talakayin natin ngayon. Kasi lumuluta ngayon yung napakarami mga pasaway baga. Kami nakikita ka na bang mga nagkukumpul-kumpulan? Oo. Kwentuhan. Correct. Na uso yung mga community pantry na yan. Katapos doon sa mga bus stop, jeepney stop, yung mga pasahero na dapat layo-layo ngayon dikit-dikit na naman ang mga puwitan. Nako, paalala ho mga kaibigan, balamang baka kayo maaresto. Kasi ayaw nyo talagang kahit na may nagme-megaphone, ayaw nyo maaresto. Papayagan na raw ang warrantless arrest sa mga opisyal ng barangay na nasa mismong mass gathering nagsisilbing super spreader event. Aba, partner. Pero ang aarestuhin yung mga barangay opisyal. Ayun nga sinasabi ko. Matindi pala ang nakaatang sa balikat ng ating mga barangay official. Dahil nga sa tinatawag na responsibilidad po nila, syempre ang kanilang nasasakupan na maging mapagmatsyag at sikahin ang mga lumalabag po sa may kaugnayan dito sa tinatawag na mga super spreader. Yung mga grabe hong nagpapakalat po ng virus. At ito nga po ang inihayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos nagalit na kasi ang Pangulo, partner Bakit ba naman sunod-sunod ang pagkakasangkot ng mga barangay official dito sa mga paglabag, mga mass gathering, iba't ibang mga violation ng mga health protocols, partner? Oo, partner. Alam mo ba ang barangay, sa social studies natin, yung grade 3 pa lang tayo, alam na natin. Tama. Na yung barangay ay basic unit ng ating society, Correct. ng ating lipunan, pangunahing sakay ng ating lipunan. Hinango yan sa sasakyang pandagat ng mga panahon na yon na tinawag na balangay. Balangay, di ba? Correct. So, dito mga kaibigan, kaya na pag-uusapan yan, yung mga barangay chairman, malaki ang responsibilidad. At may pananagutan kayo pag sabi nga'y mauhuli kayo na di nyo pinakikialaman, di nyo sinasawa tayo mga mass gatherings na yan. Yun na nga ang maliwanag dito, partner. Kaya kinakailan po tayong yung mga barangay official dyan, magtrabaho kayo sapagkat yan po ang kasama sa mga sinumpaan nyong tungkulin sa inyo pong pagluklok bilang mga barangay official. At yun naman pong inyong trabaho, partner,
hindi naman sila dito pro bono eh. Oo. May sweldo sila dito, partner eh. Ay, malaki sweldo niyan, bukod pa sa naman. Alam mo na. Katulad nung nabalitaan ko doon sa may bandang Nueva Ecija na nangungutong pa ng kabang-kabang bigas. Tinamahan kayo ng magaling. Di ba? Oo. At dahil po dyan po natin hugutin ang ating poll question. Narito na ang poll questions for the day. Abor ba kayo na sa warrantless arrest sa mga opisyal ng barangay na mahuhuling dumadalo o hindi sinasawa tayong mass gathering? Yan. O yun. May na sila ang sumuway, nagpupromotor pa, dumadalo pa. O yun. Sabi ng iba dito, naku, makakaganti na tayo sa ating barangay chairman. Okay, tayo naman in name of fairness, Correct. naman agad tayo, ikaw yung galing lang ho naman sa inyong reaction. At wag- Nakikinig yung kaibigan mo. Sino? Nungumusta? Sino po? Si Vic Pambuhan. Oy, Kuya Vic, si Patrol 10 yan eh. Si Radyo Patrol 10, Vic Pambuhan, ng Laguna. Ayun. At samantala, kayo pong may mga taga-subaybay, mag-comments na ho dito sa ating poll question at maya-maya babasahin po natin to sa kabuuan ng ating programa. At partner, Webes ngayon ha? Correct. Alam mo ba pag Webes? Aba, syempre, Thursday. Thursday. At ang for Thursday, ang focus natin, health issues. Yun ang sasabihin ko, partner. Health topics. Oo. At pag Friday, alam mo ba, meron kang responsibilidad na kabigabayan. Ayun, no. At mamaya, bigyan mo kami ng patikim. At syempre, bahagi pa rin po ng ating programa ang mga balita mula sa ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Si Maroleta may balita, may kaugnayan dito. Ito, maganda ito, partner. Yung mga plantitas dyan. Ganon? Mas maganda siguro na ito yung isulong natin na may kaugnayan dito sa Vegetables Gardening Technologies. Isinulong po ng Department of Science and Technology. Pero bago siya mag-report, pasalamatan natin. Sino? Natanggap natin, kumpirmado at napakasarap yung kape. Ay, oo! Nagyagyakin po pa kami kung sino unang magluluto. Correct. Marolete. At hanggang ngayon, gising pa ako. Palagi ko si Jeric Barreto magigisa nun. Kape mula sa Batangas. Alright. Marolete, go ahead with your report. Magandang hapon sa inyo mga kabayan. Ayon sa DOST Secretary Fortunato Boy T. De La Peña, DOST Calabarzon, isinusulong ng kanilang ahensya ang paggamit ng hydroponics at vegetable gardening technologies upang maibsan nga ang banta ng COVID-19 sa seguridad ng pagkain sa mga piling munisipalidad dito sa Calabarzon. At ito ay pinang galing na PCARD kontra COVID-19 program ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development's DOST PCARD. Sinimula ng ahensya ang programa sa pamagitan ng Provincial Science and Technology Centers o PSTC ng Cavite at Rizal. Under this project, DOST PSTC Rizal program various training and seminars on farming and provided modern farm tools and equipment for the members of the Angono New Normal Farmers Association o ANFA. Pani de la Peña, ilan sa mga ito ay water pumps, grass cutter, weighing scale, knapsack, sprayers, trowels, garden rakers, cultivators, transplanters, pick, mattocks at spades, cutting hooks at gloves. With quality seeds such as fall sitaw, squash, tomato, eggplant, kasama dyan ang battle gourd, okra at mustard distributed in February pa nagsimula ito. Dito sa ANPA, members are now starting to harvest quality vegetables aniya. So sa ngayon ay nag-aayin ng ilan nating mga kababayan gamit nga itong teknolohiya ng hydroponics. The focus now is on assistance in marketing their produce and sustaining their farming activities. Isinisualat din ni De La Peña na sinisimula na ng PSTC Cavite ang pre-fabrication para sa rehabilitasyon ng 3 mga greenhouse sa Bukid Kabataan Center sa General Trias City, Cavite. So yan ngayon ang naging proyekto ng DOST upang mas mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya lalo ng mga magsasaka sa gamit nga na makabagong hydroponics technology ng DOST.
So yun po ang ating report mula sa bahagi ng Calabarzon, Maronete nagulat para simpilang may todong lakas, DWIC. Thank you, Mar, at we appreciate na sa kasabay ng iyong report ang iyong magandang mga larawan, video ng iyong paglalarawan para sa mga nakatune in sa atin via broadcast sa makabagong radyo sa pamamagitan ng iyong mga telepono. Samantala, isa namang NPA ang patay, malungkot namang balita ito, at isang sundalo sugatan sa engkwentro na ganap sa Lupi Camsur o Lupi Camarines Sur. Ang detalye mula sa ating Bicolandia reporter Melvin Machado. Melvin! Isang rebeldeng NPA ang namatay habang isang sundalo ang sugatan sa nangyaring engkwentro sa Sitio Castilla, Barangay Napulidan, Lupi, dito sa lalawigan ng Camarines Sur. Wala pang pagkakakilanlan sa napatay na rebelde habang ang sundalong tinamaan sa kanang balikat ay kinilalang si Private First Class Jason Baida na agad namang naisugod sa ospital. Tinatay ang 15 mga rebelde. Nakatagupan ng isang platoon mula sa 9th Infantry Battalion na pinamumunuan ng isang 2nd Lieutenant Anoos kasamang 95th Pico na nagsasagawa ng intelligence operation. Naiwan naman ang isang M16 rifle mula sa napatay na rebelde at 4 na anti-personnel mines ang nadiscobre sa encounter site. Muli namang tiniyak Major General Henry Robinson Jr., Division Commander ng 9th Infantry Division Philippine Army, na handa ang gobyerno na tulungan ang mga dating rebelde na magpapalik loob sa gobyerno. Wala sa Bicol, Melvin Machado, nagulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. Mula sa Bicol, balik po tayo dito sa Metro Manila. Metro Patrol Report. Ito pa lang si sa sunod nating tatawagin partner ay batang-bata pa ito. Siguro mga ano lang ito, Desi lang ito, Desi. Daisy. Daisy. Sinong Daisy yan? Mamaya, batiin mo siya after ng kanyang report, partner. Oo nga, birthday niyan eh. Si Beth Samson, may balita. Hello, Beth. Anong latest na balita sa iyong lugar? Yes, magandang hapon at salamat sa inyong dalawa. Hindi na to Daisy. Santan na to, Santan. Hindi na hindi Daisy. Santan niya yata. Yung Santan, daming petals doon. Katuray. Ngayon natin, Beth. Okay, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng ikatlong distrito ng lungsod ng Caloocan. Sa ilalim ng Republic Act number 11545, hahatiin ang unang distrito ng Caloocan sa dalawa at mapapasailalim sa District 1 ang mga barangay 1 hanggang 4, Barangay 77 hanggang 85, Barangays 132 hanggang 177, habang nasa District 3 naman ang Barangay 178 hanggang Barangay 188. Nagpasalamat naman si Mayor Oka Malapitan kay Pangulong Duterte, Congressman Along Malapitan at sa lahat ng sumuportang senador at congressman sa pagsusulong sa paghahati ng unang distrito ng Caloocan. Ayon sa alkalde, malaking bagay ang ginawa ni Kong Along para sa lungsod sa pamamagitan ng kanyang panukalang batas. Mula sa District 1, District 2 hanggang sa bago, itong pinakabagong District 3, patuloy aniya ang kanyang aksyon at malasakit. Unang higit sa namaramdaman na dito sa Caloocan, tao ang una, dagdag pa ni Mayor Oka. Mula sa Caloocan City, Metro Patrol Beth Samson nag-uulat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Happy birthday! Ayos yun Mukhang bayag yung tropa na yun. Salamat sa pansit Miss Beth. Anyway, Miss Beth Samson. Okay. Ayun pa sa report, partner. Tuloy-tuloy yung mga balita naman. Puntahan natin. Ito ay Metro Patrol pa rin. Metro Patrol Report. Si July Pudok sa balita. July, go ahead. Yes, Edwin, David, napilaya ng mga customs broker at ang mga forwarders dahil nga sa nagkaroon ng malaking sunog dito sa may port area Manila. Halos nawalan ng ilaw at hindi na nakapag-lodgement o naka-encoding o naka-online itong mga broker. Imbis na makapag-process sila, pinay sila ngayon. Wala silang ilaw at talagang malaking pera ang nawala sa kanila. So yun,
at nasunog na yung porterya na yan. Alam mo, Edwin at David, yung porterya na yan, malapit na sa may South Harbor, napakarami dyan mga squatter. At marami din dyan mga jumper at mga kahoy na paleta na yun daw yung pinagsimulan na sunog. Kaya matagal na yan ngayon nirereklamo dahil nga yung mga nasa poste niyan ay karamihan ay jumper. So yun, at ilang beses na nga yan na magkakaroon ng sunog pero naagapan lang. Pero itong huli, dito talagang natuluyan na sila. So yun, at umiiyak nga yung mga custom broker sa mga forwarders dahil na imbis na ma-release nila yung kanilang mga shipment na mailabas nila tong araw na to, sila ay ginutom. Dahil nga sana wala na nga sila ng nasabi mga internet, encoding, mga lodgement at yung pagproseso nila yan sa loob mismo sa online custom care center ng Bureau of Customs. Yan ang balita customs. Ito Metro Patrol, July Puto Bagulat, may pilang todo lakas, DWIC. At mula kay July, dako na tayo dito sa may area ng Kamanaba, particularly sa Malabon area and nearby town, si Danny Cruz. Metro Patrol. Danny, kamusta yan? Yes, babati muna ako ng happy birthday. Sana nalasahan yung tinipri ko kay Bong Patwa, yung pansit tsaka puto. Naku, kayo lang eh. Hindi, sabi ni Bong meron daw kaarawan dyan. Talaga? Alam na, di ba? Sumbong-sumbong kay Bonggang Bongbong. Alam mo na. Anyway, eto, nag-courtesy call si Northern Police District Director Jose Hidalgo Jr. kay Congressman John Ray Chanco na Nabotas sa pag-uusap ng dalawang opisyal. Sinabi ni Congressman Chanco na kinausap daw niya si General Hidalgo at nakiusap siya na dagdagan ng pulis dito sa lungsod na Nabotas. Ayon kay Congressman Chanco, malaking tulong daw sa kanilang laban sa anti-criminality at maging sa pagpapatupad ng protocol, partikular ang contact tracing. Isa daw ito sa dahilan kung bakit bumaba ang kaso ng COVID-19 dito sa lungsod ng Nabotas. District Director, so normally nag-call at yun, pakilala lang po, kamustahan at siyempre pinapakiusapan po natin na patuloy yung suporta dito sa PNP Nabotas. Siyempre, nagre-request rin po tayo na kung pwede madagdagan para yung ratio ng police to population ay mas lumiit dahil may goal naman tayo na 500 population, isang police. Pero medyo malapit na po tayo dyan dahil dati talagang kulang na kulang at importante pa rin ngayon ay yung mga kapulisan dahil nakakatulong sila dun sa ating programa dito sa ating lungsod sa anti-criminality, anti-drugs, anti-gambling at syempre yung pagsunod dun sa mga health protocols po natin at malaking tulong nila dun sa contact tracing po natin. So, matagal na po nilang ginagawa yung contact tracing, very effective po sila hanggang barangay, talagang hinahanap yung mga close contact na mga nag-positive. So, siguro yan rin ang dahilan sa pagtulong-tulong ng iba't ibang ahensya, yan rin ang dahilan kung bakit bumababa yung kaso dito sa ating lungsod at kahit pa paano nakakontrol, pero mas gusto pa natin na kung pwede sana mas lalong bumaba pa yung kaso po natin. Yan ang pahayag ni Congressman John Ray Chanco. Nagpasalamat din ng Congressman sa mga pulis kung dito sa kanilang tinutulong at maging sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa lungsod na kasama nilang lumalaban dito sa pandemya. Ani Chanco, hindi raw mangyayari ang lahat ng ito kung ang pagbaba na patuloy, 4 na linggo na patuloy na bumababa ang kaso ng COVID-19 dito sa lungsod, ito raw ay dahil sa matiyagang mga frontliners na patuloy na nakikibaka at nagmamalasakit sa mga residente ng Naboteño. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC. Salamat, Danny Cruz! Mula sa Metro Manila Partner, tayo ay umakyat muna ng bahagya sa Central Luzon. Ronda Probinsya.
mga tuloy-tuloy na balita ay amin nang sinasalansan para sa inyo. Pagkatapos nito, after the break, ay tuloy na tayo sa ating public service kalinsabi ng ating health discussion for today. Correct. Alright. Ang unang report mula sa probinsya, isang mahigit 90 anyos, 92 anyos, particularly na lola, bagong mortality sa COVID-19 sa Magalang, Pampanga. Goli-goli, ipasok mo yan, kumari ko na yan. Go ahead. Yes, sa inyong dalawa, magandang hapon. At nakalasalamat isang 92 years old nga na lola mula dito sa barangay sa Rosario, dito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Itong bagong mortality ng COVID-19 dito sa naturang bayan dahil dito sa ulat ng Municipal Health Office. Bukod dito, may nauna ng 2 pang nasawi dahil sa virus dito rin sa nasabing bayan. Ito lamang Mayo 24. Ang mga ito ay mula sa barangay San Isidro na isang 78 years old na lolo at isang 46 years old na lalaki naman mula sa barangay San Miguel, kapwa dito sa nasabi kong bayan. Dahil dito, maabot na ngayon sa 41 o 41 na itong bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19 dito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Samantala, nasa 736 naman ang kabuang bilang itong nagkasakit na sa COVID-19 sa naturang bayan. At 605 naman ang sinasabing nakarecover na sa naturang sakit. Karamihan naman sa mga aktibong kaso ay pawang mga mild, severe at critical condition sa iba't ibang pagamutan, quarantine at isolation facilities. Patuloy naman ang pagbibigay ayuda ng lokal na pamahalaan doon sa mga pamilya ng mga nasabing pasyente. Samantala, patuloy ang panawagan nitong si Mayor Romulo Epecson sa kanyang mga mamayan na sumunod sa safety standard protocol so kahit paano niya ay maibsan itong pagdami ng mga pinatamaan ng sakit sa kanyang bayan habang naghihintay pa sila ng darating na mga karagdagang bakuna o COVID-19 vaccines. So yan muna yung update. Buhat dito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ito si Donnie Goles, Central Zone Patrol. Nag-uulas ng kilang may tutulakas DWIC. Salamat, Johnny Gole. Ito, mayroong magandang balita ba ito? Yung Saudi Arabia gusto magpatayo ng world-class resort sa Ilocos Norte. Yun. Magandang balita ito. Ito ay sa Pagudpod. Ay, napuntahan ko yan. Ang gandang lugar dyan. Yan ang shooting si PJ. Correct. Yung nga lang... Yung espadahan ng Panday, dyan sinuting. At sa layo lang, partner, talagang mapupudpod ang gulong mo. 8 hours trip yan eh. Mga ganun nga, mga 500 kilometers yan, mahigit. Alamin natin ang detalye ng balita. Magandang balita ito. Mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, go! Ipinalam ni Mayor Rafi Benemerito sa bayan ng Pagudpod, Ilocos Norte na itinuturing ang kanilang bayan na hidden gem sa Ilocos Norte. Kayon na ganun pa man, inayag niya. Sa sandaling ito ay maaring hindi na ito nakatagong hiyas ng lalawigan matapos mga pabilang sa mga 20 pinakamagandang beach sa buong mundo. Sinabi niya na kagaya ni Senator Amy Marcos ay nais niya may maipapatayong world-class resort sa Saud Beach sa bayan ng Pagudpod. Ayon sa opisyal, ito ang natitira niyang kulang sa nabanggit na lugar at naniniwala siya na kailangan na talagang ma-upgrade ang mga pasilidad o resort sa nabanggit na lugar. Sinabi niya, nahihirapan sila sa presyo at hindi competitive ang mga resorts sa Barangay Saud. Kapag ito, nanawagan siya sa mga resorts sa Barangay Saud na magkakaisa. Naniniwala pa rin ang opisyal na responsable ang mga resorts at ang mga naniniwala sa nabanggit na lugar kung kaya umakasa siya na mapanatili ng Saud Beach ang natural na kagandahan nito. Ay nating nakalap na balita mula sa bayan ng Pagudpod, lalawigan ng Ilocos Norte. Ito si Patron Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa sintilang may tudong lakas, DWIZ. Sa mga nakikinig, naliligaw kayo, no? Naligaw lang ho yung driver nung aming production. Sabi ko na nga ba Saud Beach, yan sa Pagudpod. Sa Pagudpod, Ilocos Norte. Napakagandang beach yan. Oo nga. Kaya lang ito si Rashid, palibasa may pangalan pala, Rashid.
Arabic na dating, namimiss yung bahay niya sa Saudi Arabia. Hindi, minsan ipasyal natin yan sa Saud Beach. Rashid. Samantala, tayo muna ay magbe-break at tayo po ay babalik mamaya sa mga mahalagang paksain pa at bisita natin may kaugnayan sa pangkalusugan. Philippine Standard Time, eksakto yung punto, 6 p.m. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. Magbabalik po kami yung mga lingkod, David Oro at Edwin Eusebio. Sa oras po nating 9 na minuto, makalipas po ang alas 6 ng gabi, partner. At tabayanan po ninyo, tinatawagan na natin ang ating magiging guest doctor. Correct. Pag-uusapan natin yung isang kakaibang nagiging habit ng marami sa atin, siguro sa mga nasa young age. At the same time, meron din naman extreme kasi ito, partner. Yeah. Pero kabataan na nagkakaganito agad at pero mga may edad. Oo. Talaga? Maya-maya. Pag-usapan ho natin yung medyo mahirap i-pronounce pero ito yung trichotillomania. Hirap naman banggitin yan. Para ibig sabihin yan, partner, sa English, hair pulling disorder. Ganun lang pala yun? Pag yung binubunot mo yung mga buhok o kaya balahibo. Kung ano man balahibo makita mo. Di ba naman nagbubunot ng buhok sa ilong? Mahirap banggitin ng pagka, pero mo, Trichotillomania. T-I-L-L-O. May nakikita kayong mga tao, di ba? Pag habang kakwentuhan mo, binubunot yung balahibo sa ilong. Tutsang ba ang tawag dyan? Tutsang? Tutsang. Sige. Tutsang yung nasa pagitan ng pusod mo at saka ng puson mo, ano? Pusod at puson. Pusod at puson. Kung anong tawag sa balahibang yan? Sirit. Karog. Karugtong. Karugtong. Pambira, kinabahan ako din sa yung term, ha? Mamaya, mapag-usapan natin yan. Sakit pala yan, ano? And partner, bago habang inita natin yung ating guest doctor, partner, kanina nga, yung ating poll question, may kaugnayan nga dyan sa mga barangay official na mga magpapabaya, kaugnay po ng mga paglabag sa mga health protocols, kaugnay nga po ng pandemya. Nakikisimpatya, partner, ang Philippine National Police sa sentimiento mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga local official na promotor pa sa paglabag sa mga minimum health and safety protocols, partner. Basta malakas Kapitan, ibig sabihin areglado. O sandali, at mayroong regalo sa atin ng Maynilad. Baka nakikinig mga taga-Maynilad, dinarap tayo ng sangkaterbang tubig dito. Uy, very good, very good. Hindi, ano yan yung kanilang, sabi nga, sort of acknowledgement sa ating pakikipagtulungan sa kanila. Dahil lang, partner, lalabasin ko lang, ha. Okay, very good, partner. Ayun na, Ayan. Salamat po kay, si Ma'am Grace Laksa sa Maynilad, ano? Ang kanilang VP for Corporate Affairs ba? Ma'am Grace, salamat ha. At mabubusog si David. Ng tubig. Saka si Jeric Barreto. Salamat po sa tubig ng buhay. Pagkain talaga? Wag mo nang i-radyo. Ito talaga yung radyo. Baka maigit yung ibang himpilan Talaga Rashid, talaga. Mga bata talaga. Mahal na mahal talaga tayo ng Maynilad. Ayan, ang sangkap yan, puro tubig. Very good. Puro sinabawan yan. At masustansyang tubig yan. Puro sinabawan yan. So, partner, binabanggit mo, partner. Yung tungkol nga dito sa reaction din ng PNP at kanilang, kumbaga, ay nakikipagsimpatya sila dito nga sa sentimiento ng Pangulong Rodrigo Duterte, partner. At ayon dito kay PNP Chief Police General Guillermo Lorenzo Eleazar, maging siya nga ay nadidismaya. Tulad nga po ng Pangulo, dahil mismo nga mga tao na dapat sana, mga opisyal na dapat sana nangunguna na sumunod at habang sila ay nagpapatupad ng batas, sila pa mismo ang numero unong lumalabag dito, partner. Yun. Kaya medyo magkakaproblema ngayon dyan at kailangan magpakitang gilas kayo. Bukod dyan sa balita binabanggit mo, partner. Okay, partner. Merong isang issue na medyo nakapagbibigay ng kalituhan sa ating mga kababayan. Ito yung pagbabakuna. Okay. Mabilis na raw ngayon at maayos na yung vaccination rollout
yan daw yung susi para agad na makabangon ekonomiya. Kasi nga lahat flat ngayon eh. Lahat hindi gumagalaw kasi ang kinakailangan daw, maabot yung herd immunity. Tama. But the question is, hindi naman sapilitan yung pagbabakuna. Oo. Educating partner, hindi ba sapilitan? Hindi sapilitan, partner. Hindi sapilitan sapagkat walang utos, walang ganong guidelines ang ating pamalaan na dapat ang isa ay magpabakuna. Pero paano mo masasabi yan kung ang ilang mga establishment ay naghahanap ng sertifikasyon na ikaw'y bakunado bago ka makapasok doon sa kanilang establishment? Ayan, partner, ang nakakalungkot. Yan ang dapat na medyo linawin ng ating mga otoridad. Kasi di ba sabi nila, mayroong tinatawag na astigma na. Yung marami, pag ikaw'y papasok sa isang establishment, parang kumbaga, meron kang ID yan na you're vaccinated. Kamukha nung binigay kay Kuyang Vic de Leon Lima. Complete ka din niya na yung 2 turukan sa kanya. O, di ba? So, dapat meron kang kaprasong certificate man lang na you're fully vaccinated. Correct. Paano yung mga wala? The problem, yung ang problema, partner. Kasi parang magkakaroon ng diskriminasyon. Yun. Sa mga papasok sa isang, sa mall. Dito sa pilitan, pero anong pinalalabas no? Sandali kailangan pumasok lang dito yung vaccinated. Diba? Yun ang nakakalungkot, partner. Kung magiging yan ang patakaran ng mga ilang establishment, ay magkakaroon nga talaga ng diskriminasyon doon sa mga hindi pa rin nabakunahan o takot magpabakuna, o ayaw ng magpabakuna, partner. Kaya congratulations dyan sa mga pharmaceutical companies. Successful kayo. Ganun ba yun? Madadagdagan pa nga eh. Ay, nako. Yan ang isang mabigat na problema, partner. Kaya dapat masagot nila yan. Habang umuusad pa rin yung vaccination rollout. Kasi hindi mo maitatanggi, marami pa rin ang ayaw. Lalong-lalo na yung mga sabihin natin senior citizen. Bilib ako doon sa ibang mga senior citizen na atapang tao na sa kabila ng kanilang edad, sige, sa ilalim sila sa vaccination. Pero maraming matanda na sabi, umabot na ako ng ganitong edad ayoko na magbaka sakali. O, halimbawa, kung yung 90 anyos na, partner. Yung kanina, di ba, nagpabakuna, 90 anyos na. Hindi na ako magpabakuna. Bakit, Tatang? Ako'y palipas na ng panahon. Abay, tangang bang mga buhay, hindi nyo, kailangan nyo ito. Alam mo, Edwin, bigyan na lamang yan sa mga mas nangangailangang kabataan. Ayun, yan ang kadalasan. Yan, Tatang ang kadalasan sinasabi. Pero, sabi nga, dapat pag-isipan at linawin. Pero, ang dami ng bakuna Baha ngayon Oo nga. Ito nga, tinitingnan natin tong balitang yung 7, magiging 8 pa yata. Oo nga. Na magsusupply ng bakuna. Oo, ito, partner. Sa binasa mong balita kanina, habang nagbabalitaan tayo, posible nang umabot na 8 brand ng mga bakuna na mga gagamit sa bansa. At ayon po dito sa FDA, Food and Drug Administration, kabilang po dito sa mga brand na tinanggap na nga po natin ng mga bakuna mula sa Sinovac, Pfizer, Sputnik V. Ano bang tamang biggest partner? Sputnik V o Sputnik 5 ang banggit ng iba Hindi ko pa nakakausap yung mga taga City Jail. Ito ba yung kalaban ng... Iba yun! Iba ba yun? Ikaw si Jeric. Iba talaga si Jeric pag medyo naaabot ang telepono Abay, kung mayroong Sputnik V, merong bahala na. Vaccine din ba yung partner? Baka maligay mga kababayan natin Ito pa, AstraZeneca. Ayan. Sinopharm. Ayan Moderna. At iba pang, at isa pa, mula sa Kazakhstan. Uy, sa Kazakhstan Hindi kayo masakit. Hindi kayo masakit to? Oo, Kasaktan Hindi kaya pag tinurok sa'yo, magkabalbas ka, no? Ay ko po. Ayun po, ang dami pong mga mga brand na nang pwedeng pagpilian, partner. Pero ang kagandahan lang na talaga nag-guarantee na hindi natin pagdududahan. Kasi ang bakuna daw, take note, first and foremost, ibibigayan without bayad. Correct. Libre daw yan Libre. So, ibig sabihin, inangkat yan ng ating mga nasa government at pribadong sektor na gusto makipagtulungan. At yan ay inoculate, ituturok sa atin ng walang bayad. Correct. Pag nangingil sa inyo, kahit na sabihin service fee, racket na yan. Oo. Ayun nga po, tulad ng binabanggit mo, partner, ito
inaasang darating na sa susunod na buwan. Ako, ito na po 12 milyon. Daming yan, ha? Mahigit 12 milyong mga doses ng bakuna kontra COVID-19. At kabilang po dito ang 4.5 million doses ng Sinovac vaccine. Meron din pong dadating na Moderna vaccine. At yung Sputnik V vaccine ay darating na rin next month. June, ilang araw na lang, mga 4 na araw na lang ay June na. Kaya sunod-sunod na ito, partner. Babaha ng bakuna sa Pilipinas, partner. Alright. So, mga kaibigan, yan ho ang ilan sa mga pangunahing paksa ng balita. At mamaya-maya, sabi nga, pagkatapos natin mag-break, Jeric? Wala na. Hinihintay natin yung si doktor dahil nakakausapin na natin yung doktor. At yung Red Cross daw ho, tumanggap ng food trucks mula sa Korean Embassy, itong Philippine Red Cross. Ala ko naman, santak ng pagkain. Hindi, yung ibig sabihin physical na food truck, partner. Para part of their, sabi nga, mobile service nila. Okay. Yung food truck na yun. At kompleto na yung kanilang, kompleto daw ito sa kitchen equipment. Dadali niya doon sa kanilang mga operations. Halimbawa, may bagyo, may kalamidad, at magsisilbi ang food truck na yan. Gamit ng ating mga taga-Red Cross. Ayan. Alright. Malaking tulong yan para sa... Kasi, alam mo naman ang ating bansa, partner Hindi lang tayo biktima ng pandemya, kundi iba't ibang kalamidad ang dinaranas din ng bansa, considering tayo na sa tinatawag na Ring of Fire. Pag tinawag na Ring of Fire, nariyan rin po ang problema rin po, may kaugnayan sa mga pagbutok ng mga bulkan, di ba? Ang daming bulkan. Mainit ditong Pilipinas, daming bulkan. Aktibong mga bulkan na ito. At minsan yung iba ay nalalagas na nga ang buhok sa kakaisip ng mga problema, partner. Anak ng bulkan yun. Yun nga, kaya nga nabanggit ko na. Sapagkat nasa linya na po natin, si Dr. Rainier Umali. Ang ating pong guest doctor ngayon, siya po ay isang psychiatrist. Magandang gabi na po sa inyo, Dr. Umali, David, and Edwin. Hi, Edwin and David. Good evening sa inyo to our listeners. Good evening. Ayan. And thank you for inviting me. Thank you po sa inyong panahon, Doc. Paborito namin kayo, Doc. At syempre, pag sisimula namin yung tanong patungkol dito sa tinuturing pa lang medyo problema sa isip. Sabi nga natin sa kanyang ugali o nakasanayan, yung trichotillomania, yung hair pulling disorder, Doc? Yeah. Trichotillomania yan. Ang tawag yan, trichotillomania. Ano ba ito talaga? Bakit nagkakaganito? Ano yan paano? Basically, ang trichotillomania, more of, hindi siya talaga diagnosis, but more of a symptom ng mga underlying sickness, psychiatric illness. Ang number one dyan, yung dati nun, mga impulse control problem. No? Anxiety, yan, no? Obsessive-compulsive disorder. Yan, no? Or obsessive-compulsive personality disorder. Yan ang mga bagay. Lahat ng mga nagbibigay ng anxiety condition sa tao, pwedeng mag-manifest ng trichotillomania. Alam nyo, nung estudyante ako, inamin ko nga kay David while nagpe-play kami ng commercial, dahil alam nyo naman ang demand sa college, partner, lalo pag gumagawa kayong thesis. Nakaka-stress. Pag kumakati yung aking tuktok, na binubunot ko pa isa-isa. Hanggang sa nakakaugalian ko na masarap bunutin. Ay napansin ng nanay ko, buhay pa si nanay noon Meron akong poknat. Nagkaroon akong poknat, Dok. Sabi nanay ko, ba't ganyan ang buhok mo? Bakit nagkaganyan? Sabi ko, hindi alam. Bakit binubunot mo kasi? Ang nararamdaman ko kasi, ang sarap. Pag binunot ko, parang meron akong satisfaction na nararamdaman ba, Dok? Precisely. Napaka-satisfying yan. Dok, sakit ho ba yun? Yeah. Patches ng bulbs mo, lumaki na, hindi na yun. No, may ibang tao, halos kalahati ng buhok, tanggal Ang binubunot ko, Dok, pag binunot ko ganun, napapatulo pa yung laway ko sa sarap Nako. Diba? Kahit na wala ka naman trichotillomania, yun lang magpatanggal ka ng uban, diba? Ang sarap magpatanggal ng uban diba? Napaka-relaxing.
Kaso, siyempre, pag sumobra naman yan, hindi na maganda yan. Yun. No? Ano masaklap, Orly, Edwin, no? Hindi aware yung tao. No? Yung epekto na ginagawa yan, nakikita niya lang yung pressure. Pero yung after effect na ginagawa sa kanya, hindi siya aware doon. Opo. Doc, saan ho ba kadalasang nahihilig ang isang mayroong ganitong bisyo na matatawag? Maliban ho sa ulo, saan ho ba tinatanggal yung mga buhok pa sa katawan? Lahat ba ng buhok yan tinatanggal, Doc? Hindi lang sa ulo? Pinaka-common talaga is the head. The head. Because yan ang pinaka-accessible Okay. No? At hindi siya painful. Oo nga, yung masarap man. Yung iba, buhok sa ilong. Yung iba sa kilikili. Pero medyo painful yan Bihira lang yung may mga ganong symptom. Kadalasan talaga yan sa ulo. Di ba may mga nakakausap tayong tao habang nagiging mannerism niya habang nagkukwento, hawak yung butas na ito, binubunot na gano'n. No? Oo. Pero mga makikita mo, di ba? Oo. So, ano ho nagtitrigger doon sa kanila? Sabi nyo nga, satisfaction. Pero bukod ho dyan, paano masusolusyonan? Nagagamot ho ba ito? Kasi nagiging habit forming na, Doc. Basically sa akin, ang ginagawa ko dyan, since it is anxiety-laden, no? Ibig sabihin yan, tinitrigger mo ng anxiety reaction. So, ang number one ginagamit ko is what we call mood stabilizer. Ayun. Oo. No? Hindi ako nagbibigay ng tinatawag na anxiolytics, yung pang-anti-anxiety drug. Ayoko yan Oo, masarap sa umpisa yan, pero bandang huli, magkikreate ka ng another problem, and that is drug addiction. Ayun. Ganun pala yun. Kaya ayoko yun. Yung tinatawag yung mood stabilizer. Ano yan? Tabletas ba yan o ano? Tableta yan. Ang mga mood stabilizer, basically, yan, gamot sa epilepsy. Ayun. Ano tawag? Anong generic name yan, Doc? Pero ginagamit binibigay ka, hindi para sa epilepsy, but just to stabilize the mood ng pasyente. Ayun. Oo, so... Barbiturates ba yan, Doc? Ano? Barbiturates ba yan? Ano ba yan? Anong scientific name? No. Anti-epileptic drug to. Ayun. Anti-epileptic drug. Saka wala itong habit forming. Ayun. Wala. Ay, mabuti po kung ganon. Ngayon, Doc... Yung mga yun yung anxiolytics, yun ang barbiturates. Opo. Ngayon, Doc, yung po bang ganitong sakit o nakahiligang pagbubunot ng buhok, pwede ho ba itong mamana? Namamana rin ho ba ito? Kung halimbawa yung lolo mo, ganun to some extent, mamana or nakukopya. Ganun. No? Kung nakikita mo magulang mo, may ganyan ding habit. Time ka, nagiging maririsip mo na rin. Ayun. Nauuso pa ngayon, Doc Rainier, yung mga wax. Nakakita ko ng wax, akala ko kasarap, magandang pakinggan Nakakita ko ng mga wax, tatapalan ng may pandikit na papel, yung balahibo mo halimbawa sa binti, sa likod o sa dibdib, at saka hatakin yun, tinamaan ng magaling para aray! Pero sila hindi. Pero ano yun, hindi naman siya trichotillomania. More of aesthetic yan, yung mga nagpapaganda na ayun lang na. Iba yun, ibang sitwasyon yun. Yung nagbubunot ng kilay, iba po yun. Yan, yung nagbubunot ng kilay. Wala anxiety yun Diba, yung mga nagpapawak, wala anxiety yan. Wala. Pero yung nagbubunot ng kilay, Doc, nagiging ugali yan, Yung? Nagbubunot ng kilay. Part ng trichotillomania yan. Part yan. Basta nagburot ka ng buhok, trichotillomania yan. Whether kung saan pinatanggal yan. Yung mga babae, isang pila na lang yung balahibo sa kilay. Pero hindi, I will try to correct myself, Depende na paano kung yung bang pagbulot mo ng kilay, dahil sa pagpapaganda. Ayun. No? Iba yun, hindi trichotillomania yun. See? Yung sinasabi natin nagbubulot ng kilay na trichotillomania, hindi naman sila napaganda ka. Unaware ka lang, burot ka ng bunot. Yun ang trichotillomania. Putol na yung kilay niya, di pa niya napapansin. Bandawin ubus sa yung kilay mo, hindi pa napansin. Ito yun. Talaga. Ayun. Ito po, meron pa pong mga kaugalian maliban sa pagbubunot ng buhok sa ulo o sa mambahagi ng katawan. Meron din po yung nakaugalian na yun ang habang parang kinakain yung buhok. Kinakain buhok. Parang gano'n, hindi meron gano'n. Okay naman, kinakain po yung kuko. Kinangat-ngat yung kuko. Ano yun? Gano'n. Although pareho sila na pinanggagalingan, anxiety. Opo. No?
pero the action is not trichotillomania. Mga nail biting, no? Sign of anxiety yan. Okay? Na yan, bata pa lang, habit niya na yan. Ayun. Kailan kailan yung po pwedeng masasabing pwede na, oy, dali mo na yung anak mo, kapatid mo, nanay mo dyan sa doktor dahil iba na yung Abay, isipin mo ba, kung lumalaki na yung kalbo sa ulo. Yun. ano? Two, yung sa mga nail biting, nakikita mo kung na-deform na yung mga kuko, ang pangit ang tignan. Kailangan mapatingin na yan. Ayun. Reversible naman yan nare-reverse naman yan. Paano po nagagamot yun, Doc? Through psychotherapy, and yun nasa sa'yo, yung psychopharmacology, gamot, bibigyan mo ng mood stabilizer. Yung nabanggit nyo kanina rin, ano? Yun lang pala yun. At saka, siyempre, kakausapin mo. Yes. Tapos kailangan din ma-assess mo siya, saan ba nanggagaling ang habit niya yan? No? Ayun pala, nakinopin niya sa magulang niya. Mahirap yun, medyo malalim yun. Malalim mo i-reverse yun. Pero yung iba, talagang kamukha nung naranasan ko, satisfaction lang. Satisfying, ano? Yeah. Dapat maputol yun. Nare-relax ka lang, ano? Okay. Doc, salamat ha. Ayun, Okay, thank you rin, thank you ha. Lagi namin kayo naabala, pero sa tawag lang namin, lagi kayo sumasagot. Thank you po. Okay, thank you very much. Thank you, bye-bye. Bye-bye po. Si Dr. Rainier Umali po yan. Isa pong, napakagaling ho na psychiatrist yan. Tinan mo, nababasa niya yung ating isipan, partner. Kaya pinakikisabahan tayo. Kaya tayong hagudin. Correct. So tayo po ay pansamantalang magbe-break muna. Oy, mga buwabiyahe, ingat-ingat po tayo, mga motorista sa lansangan. Traffic na eh. Philippine Standard Time, 6:30 p.m. Balita na, serbisyo pa. DWIZ. Balita na, serbisyo pa. Alas 6:36 ng gabi, bumabalik po ang mga lingkod, David Oro. At Edwin Eusebio, bilis na oras, partner. At partner, kanina medyo napitik natin ang mga government official, particular ang mga barangay official. Pero marapat lamang marahil, partner, na papurihan naman natin ang ating pong mga ilang opisyal at sa barangay at maging sa local government na nagtrabaho kaugnay ng pamamahagi ng ayuda dito nga po sa NCR Plus at sa report, partner, ng DILG ay nakumpleto na ang 99.6% na pamamahagi ng ayuda, partner. I hope it's true, ha? Pero di natin naalis ang posibilidad na merong ilang dyan na kahit pa paano sabi nga natin may ginawang di maganda dahil nirereklamo Oo nga, partner. Pa rin. Pero sabi nga, kinakatigan na lang natin yung nabanggit nating sa Bisaya ba GABA. Kayigabaan dyan. Ito nga po, pinagmalaki po ng DILG na kompleto na sa pangkahalatan generally ang distribusyon ng ayuda sa NCR. At sinabi nga po ni DILG Secretary Eduardo Año na aabot po sa 99.6% o ang total ay 22.8 billion as in bravo, billion pesos ang naipamahagi sa 22,838,875 na mga benepisyaryo sa NCR Plus. So kung kayo po hindi nabigyan, hindi kayo kasama dito sa 22 million mahigit. Sige nga po, baka hindi kayo nabigyan talaga, ha? Bagaman kayo karapat-dapat nabigyan, magreklamo ho kayo. Wala naman nagreklamo, palagay ko nabigyan. Lalo. Sabi rito po sa balita, 73 mula sa 108 na mga syudad at munisipalidad sa NCR Plus ang nakakumpleto na nga po ng pamamahagi ng ayuda pagsapit ng deadline nitong May 25 ng taong kasalukuyan, partner. Ayan ang balita po. Sana nga ay makatotohanan lahat-lahat itong ibinalitang ito ng DILG.
Samantala, partner, go! Sa pagkakataong ito medyo long distance ito. Tawagin muna natin ang ating provincial correspondent mula sa Bataan. Ronda Probinsya. Sa Barangay Kagawad at 3 iba pa arestado sa Tupada, partner. Yan nga, partner. Kanina lang, binupuri natin yung mga barangay official. Ito na. Eto na, barangay official na rin to. Narinig tayo, binupuri na tayo doon. Okay na yun. May Tupada sa Sabal. Ang report ni June Bringola. June, magandang gabi. Yun. Magandang hapon, arestado ang 4 na katao, kabilang dito isang barangay Kagawad, makaraang maaktuhan ang mga ito habang illegal na nagkasabong. Ito'y sa kabila ng mahigpit na pinatutupad na health protocol ng probinsya kontra COVID-19. Naresto ang mga suspect sa barangay Gugo sa bayan ng Samal. Patay sa ulat ni Samal Chief of Police Captain Gary Lupian kay Bataan Police Director Colonel Joel Tampis, nakilala ang mga nagdakip na suspect na sina Eduardo Medina, 66 anyos at Barangay Kagawad ng West Calagiman, Loreto Lubidarian, 30 anyos, Mario Torres, 40 anyos, at itong si Jay Salenga, 42 anyos, pawang residente ng nasabing lugar. Nagawa mo ng makatakas ng iba pa nang dumating ang naturang mga pulis. Nakatanggap umano ng impormasyon ang mga otoridad na may nagaganap na tupada o illegal na sabong sa lugar. Kung di na kasi ng panahon ang mga pulis at agad na sinalakay ang naturang sabuan kung saan nga naaresto agad ang 4 na suspect. Nakumpiska sa mga suspect ang 3 panabong na manok, patay na manok, mga tay at dead money na ginamit sa sabong. Kinasuhan ang mga suspect ng paglabag sa Presidential Decree 610 Auto o Illegal Gambling Law at paglabag sa kasulukuyang mahigpit na pinatutupad na health protocol sa nabunsod ng COVID-19 ng pamahalaan. Patatandaan na kamakailan, isang konsyal ng bayan ng Morong, isang konsyal ng bayan ng Hermosa at isang barangay captain sa bayan ng Urani ay naresto din dahil sa pagsasabong. June Bringola nag-ulat sa Imperial Methodist Lucas, DWIC. Ito, partner, yung balita kanina na hindi na kailangan pa ng warrant of arrest. Kapag mayroon talagang paglabag itong mga barangay official ito, dampot ka agad! At ikulong! Kasama yung mga ebidensya. Ebidensya yung mga manok. Alamin natin ngayon ang isa pang balita mula naman dito sa Metro Manila. Metro Patrol Report. Ang lugar kayo dapat pod si Ed Bartolay. Ed, anong balita? Panoorin natin. Magandang gabi, Sir David and Sir Edwin. Kaninang umaga, pagitan ng alas 10:41 sa bahagi ng Lunita Park, Roas Boulevard, Maynila, kung saan ay umurong ng takip na bakal matapos dinadaanan ng mga sasakyan tulad ng itong malaking truck na trailer truck na pansamantalang tinakip ng sa ginagawang ng construction. Dito kanina nga at mayroon nga pa isang rider ang natumba rito. Ito hindi na natin nakunan ng video dahil nag-pull-over tayo. Paglabas ko ay sasakyan ay natulungan na sa isang kapwa rider. At ito in-inform din ng rider doon sa may panulukan ng Calaw Street dahil meron tayong hindi nakita doon na traffic auxiliary. At ito nga, kaya nag-volunteer tayo kanina, nag-traffic tayo doon habang wala pa itong MMD traffic auxiliary. At nang nakakita ko ng orange na kung dalawa, ito ay ipasamantalang lagay doon para ito ay maiwasan ng mga motoristang dumadaan dito sa bahagi nga ng Lunita Park, Roas Boulevard, lungsod ng Maynila. Ed, mabuti na lang at nakita mo yung problema niya. Kung hindi, maraming madidisgrasya dyan sa butas na yan, Ed. Ay, oo nga. Napadaan tayo doon. Galing ako sa may pier, sa may Morelos area. At ito nga, nakita nga natin doon. Dahil itong pinagtatakpan nila ng bakal, medyo may kalaliman ito, Sir David at Sir Edwin eh. So pagka malaking truck ang dumadaan, lumulubyok siya. Oo. Talaga nawawala siya sa pinaglagyan niya. Lalo to, malaking butas ito. Hindi dinadaan na malaking batas yan para hindi siya gumalaw. Malaki butas din. Naalala mo, nag-viral nung nakalipas ng mga 2 linggo nakararaan. Yung motor, saktong-sakto lang sa gulong. Nako, yun. Yung silat, nasilat siya. Nako. Kitang-kita dun sa kumukuha kung paano siya bumalentong. Nako, nakakaawa naman na grabe. Mabuti yan at nalagyan mo na. Si Ed Bartolay mismo ang nag-traffic. At siyang naglagay ng hinarang niya yung kanyang katawan para wala nang nahulog na nagmumotor dyan. Sabi ko doon matapos ko lagyan ng orange na kon,
Pinuntahan ko yung traffic enforcer. Oo. Sabi ko, sir, bakit hindi mo ako binalikan? Hindi, naghanap ako mayroon akong pinuntahan, may sinumbong ko yung pangyayari ng lugar yan. Ed, anong exact location yan? Anong exact location? Sa may ano ito yung halos tapat ng Luneta, di ba, galing ka sa may, doon sa may pier. Along-kalang? Yung harbor doon. Papunta ka ng Babini. O kaya bago dumating ng Dalaw, may ginagawang construction doon, nandun yun. Bago dumating ng traffic light. Rojas Boulevard yan, ano? Sa may Luneta Park, bandang area na to. Alas na malapit na sa panulukan ng team ng Calao State. Paggabi yan, delikado yung sa motor. Oo. Pero ngayon, hindi ko na inintay dahil ayusin ng parehang yung kotse. Dahil nandun na rin yung nalagyan ko ng code at mayroon na rin na MMD traffic enforcer doon. At meron din mga taga Maynila traffic enforcer. Very good. Yan lang ang sitwasyon report mula sa Maynila. Ito si Patrol Eduardo Avila Pantoy nagulat. Para sa MP namin ito mga PWIC. Ayan ang maganda, partner. Hindi lang nagre-report, hindi lang nagbabalita, nagsiservisyo pa. Yes. Diba? Yan ang balita na serbisyo pa. Ang maganda yung ginagawa. Very good. Congratulations kay Ed Bartolay sa kanyang public service na yan. Hindi lang, alam mo partner, yan din naman talaga dapat ang ating gagawin. Hindi lang tayo magbabalita, kung kaya rin lang nating magserbisyo, partner, gagawin natin yan, partner. Kasi akala lang ng iba na ang trabaho natin magulat. Sabi nga nila, tayo daw lisensyadong kismoso. Hindi. Baguhin natin yan. Tayo kinakailangan din nakikipagtulungan. Ayan. Right. Oo. Kaya nga po, para doon sa mga chismoso at chismosa, isinasapinal na po ng Department of Justice at ng DILG ang guidelines sa pag-aresto sa mga lumalabag sa mga safety measures, nagchichismisan lamang, nag-uumpukan. Particular po yung mga hindi nagsusot po ng face mask at hindi po nagsusot ng maayos. Yung face mask ay nakalagay sa baba. Huwag niyo sasabihin na malapit na naman magluwag kasi ang pinag-ugatan kasi ng balita na yan, partner. Yung Octa Research, sinasabi nila medyo downtrending na yung bilang ng mga nagkaka-COVID. Yun nga, sabi, oo. Kaya sabi ni Father Nicanor Austriaco, yung ng Octa Research Group, sabi niya, siguro dapat paghandaan na ng gobyerno yung unti-unting pagluluwag. Sabi naman ng gobyerno, medyo nakasanayan na natin, ba't na pa natin luluwagan? Dahil pag niluluwagan, dumadami bilang Kamukha ka makalawa, 4,000 na lang, kulang-kulang humigit ko mula 4,000. Kanina, pumalo na naman sa 5,000 mahigit So, ani Padre Austriaco, paraan yan para maiparamdam sa publiko na may pag-asa naman. Maganda naman yung punto ng pare, kaya lang kahit pa paano, talagang dapat pag-aralan at paghandaan kung paano yung gagawing mga paraan, kung paano unti-unting luluwagan yung sitwasyon. Kaya wag ho kayong magiging kampante sapagkat bukas po yata ang balita natin, partner. Pipirmahan na ito ng pinagsamang pwersa ng DILG at ng DOJ yung guidelines para sa mga hindi nagsusuot ng mga face mask at hindi nagsusuot ng tama. Ito nga po, ikaugnay nga po ng kautosan ng Pangulo na sa PNP at sa iba pang ahensya na imbestigahan, hulihin, ikulong ng 9 na oras, partner, ang isang individual na hindi magsusuot ng face mask at hindi nito sinusot ng tama rin yung face mask sa mga public na lugar, partner. Pero parang ironic kasi ang dami-dami nang hindi nagsusot, no? Medyo daming pasaway. Paano mo, masusweto mo ba? Mapupuno yung mga presinto pag nagkataon. Yan ang aabangan natin, partner. Barangay official kailangan. Anyway, alas 6:48 na, partner. Pagkakataon na para siguro basahin natin ang reaksyon sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Ayan, partner, pabor ba kayo na ipatupad yung warrantless arrest sa mga opisyal ng barangay na mahuhuling dumadalo sa isang mass gathering, partner? Sagot ni Marilyn Jordan. David, Edwin. Opo. Bakit ngayon lang? Sabi ni Ga Domingo, hindi!
Pabor ako sa sanksyon ng mga opisyal na ganyan. Ayan. Si Efren Mojica, tama yan, mga barangay papasimuno, wala namang ginagawa, barangay, puro kurat. Sangayon din si Lisa Jane B. Stoney, sabi niya, yes, dapat sila magpatupad ng batas. Sila ang lumalabag. Ito, sabi ito ni Jun Jimenez, sabi niya, dapat pati mayor isama, kamukha yung mayor ng Quezon City. Oo, ano? Dapat nga ito, partner, no? Parang, alam mo ba, partner, sa police dati, may tinatawag na command conference. Command responsibility, partner. Na kapag ka ang nasasakupan niya itong chief of police yata ito, o isang official, pangatlong beses o pangatlong may pangyayaring di maganda sa kanyang lugar, may krimen. Yung tinatawag na command responsibility, partner, mananagot yung pinuno ng pulisya sa isang lugar. Hindi ba pwedeng ipatabad din to sa sa mayor? Sa isang syudad, sa mayor. Kaso mag-i-eleksyon na kasi. Mahaluan ng kulay politika yan. Yan, alam mo na. Go ahead, partner. Sabi ni Amat Pama, what if the barangay captain doesn't know about the happening in his barangay? There are some gatherings that are not to be held in public. Sabagay, pag nasa loob na kasi ng bakuran mahirap na pakialaman mo yun. Halimbawa, malaki yung parcel ng lote. Nasa loob ng bakuran. Maraming bisita. Pwede yung pagmamasukan ng barangay. Pwede. Nasa private. Pwede yung partner. Bagay, nasa pandemic. Pandemic Oo. Pwede silang sitahin. At kung ayaw tumigil, partner, pwedeng humingi ng tulong sa pulisya. Birthday lang po ng nanay ko sa loob ng bakuran gano'ng karami? Umpuk-umpukan na pala, no? Hindi pa pwede. Lalo na kung nagkikreate ito ng ika nga ay naalarma na rin mga kapitbahay, partner. Ang pinakamatinding example niya, yung nangyari nga sa gubat sa syudad Ayun nga. Hindi naman magkakakilala yun, mga naglublubang sa swimming pool. At private na lugar yung partner, ha? Oo, tama. Okay. Anyway, partner, si Renan Talabi sabi, dapat lang ipahuli din mga barangay official na pinapayagan ang mass gatherings. Ayan. Sabi ni Jeff Randel Vinas, ikulong niya mga palpak at inutil. Ayon kay Aton Win, sabi niya, alisin agad sa pwesto. Si Dorbin Guevara, kung pulis manghuhuli, parang ililista lang yan sa tubig. Ha? Si John Bangay, dapat lang para matauhan ng mga pasaway na opisyales sa gobyerno. Si Renato G. Datulpasa, ang haba ng sagot. 3 letra lang, yes. Ayun lang. Martes Martinez, sabi niya, hi, sana naman lalo dyan sa laging nangungunang Quezon City. Ayun, Quezon City talaga. Sikat tayo. Si Sam Monte Alegre, tama lang dahil sa mga pabayang opisyal, mga walang pakialam o kakutsaba pa ng mga tao. Sabi ni Romulo Casino, linawin nyo mismo. Sana may guidelines yan. Ito, panghuli nito, si Joe Reyes Jr. Sabi niya, unahin nyo yung mga politiko na gumagawa ng mass gathering in disguise of community pantry, lalo na ngayong malapit na ang eleksyon. Boom! Ayun na nga, partner. Dalawa na lang ito, partner. Samantha Delphine, dapat lang wala namang pinagkaiba mga barangay official sa mga agad na inaarestong tambay na lumalabag sa curfew at minimum health protocols. O nga naman. At ito, partner, napakahaba ng sagot niya. Si Susan Castillo. Yes. Alam mo na. Okay. Alas 6:53 ang ating oras, mga kaibigan. Meron ba tayong job opportunity? Wala tayo, partner. Pero bukas. Sabihin yung ilang mga naibigay namin for the past few days, i-follow nyo muna yung mga application doon. At pahabol na balita lang, partner. Hindi pa nga raw po napapanahon na bakunahan kontra COVID-19 ng mga bata, ang mga kabataan, partner. At ayon po kay Health Secretary Francisco Duque III, ito nga po ay matapos na amyendahan ng American Drug Maker na Pfizer ang kanilang EUA o Emergency Use Authorization, kung saan kasama na sa maaaring turukan ng kanilang bakuna ang mga nasa edad 12 hanggang 15 taong gulang, partner. Mga teenagers. Ito, mahabol ko lang. Yung ating mga kababayan dyan sa Palawan, meron hong paalala sa inyo, punuan daw ospital ngayon sa Puerto Princesa. Dumarami daw yung nagka-COVID doon.
At yan ay report ni Mayor Lucilo Bayron. Meron tayong DWIC Palawan, partner, ha. Naka-admit na yung 59 na COVID-19 patients sa ospital ng Palawan. Sa dalawa umanong private hospital, mayroon pang 14 na kamang nakalaan para sa mga COVID-19 patient. Ang kahirapan yan, partner, yung mga medical workers na nagtatrabaho dyan sa maliit hospital, lalo't sa Palawan, paano magsiservisyo yan? Saka yung mga pasyente yan. Oo nga naman. Kaya malamang dadami pa yan. Ayan, naku, Palawan pa naman, ang ganda-ganda sanang puntahan niyang partner, oh. Akala pa naman natin, pahupa na itong pandemya. Hindi na nga daw uhupa yan. Part na nga daw ng ating new normal, magiging bahagi na hanggang di tayo nababakunahan. Pag nabakunahan naman tayo, marami pa rin mga anak. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na rin ang supply ng bakuna. Kaya na nga. Tuloy-tuloy din ang kita. Tuloy-tuloy din ang negosyo. Hala? Ay, nako. Paano ho yan? Wala tayong magagawa. Habang patuloy pong pandemya, tuloy-tuloy naman ho kami sa aming pagsiservisyo. At syempre, partner, nais din nating i-acknowledge ang napakarami po nating sumusuporta sa ating programa. Kung titignan po natin ang ating Facebook Live, nakita mo ba, partner, kung sino-sino yung mga nagpo-post dito? Ang dami, oh. Siyempre. Nangunguna dyan si Nino Mauricio. Ngayon, naunawaan ko na si Nino. Anong sabi pa? Kasi sabi niya, pagpasensyahan niyo na ako, naging makulit ako. Pero gusto ko lang sabihan kay Nino na kaya mo yan. Kasi si Nino, dumadaan sa isang medical procedure o medical problem. Na-stroke siya, partner, ganoon. Dati siyang, medical worker siya, health worker siya. Hospital, 24 oras. Nagbigay siya sa akin ng nag-PM siya sa akin. Nakita ko na naka-andador. At na-stroke daw siya. So, intindihin nyo na ako kung nagiging libangan tayo ni Nino Mauricio na kasama natin araw-araw. Ay, wag ko kayo mag-alala, Kuyang Nino. At lilibangin ho namin kayo ni Kuyang Edwin. At pwede kita masahin, mamasahin pa kita. Kulang na lang dito, magsayaw tayo, partner. Gusto mo, magsayaw. Pero at least, may na mga napapasaya tayo, mga kababayan. Oo, napapasaya natin. At thank you very much po. Sabi nga sa panahon ito, partner, ay napakadaling magpaiyak. Pero napakahirap magpatawa o magbigay ng kasiyahan sa mga taga-subaybay. At kami nagpapasalamat sa liit po naming... Ikaw lang maliit. Ikaw lang magdamay. Sabi ko sa kukunting bagay na nababanggit natin on the air ay natutuwa sila at nasisiyahan sila, partner. Ayan, sabi ni Ate Lisa Gingstoni, thumbs up, thumbs up. Thank you daw. Kaya siyempre, hindi naman natin magagawa ito, partner, kung wala yung ating mga kaagapay. Yes. Yung mga kasama natin. Yung tagatawa natin dito. Unang-una si Jeric Barreto. Si Jeric Barreto. Nalalong sumigla dahil pinasaya mo. Siyempre, natutuwa siya dahil kalug daw tayong dalawa. Sabi ni Jeric Barreto, makabagong radyo. Nasa inyong telepono. Ayan. Alam mo na. Alam mo na. Ayun. Basta konektado. Ayun. Salamat din sa ating news writers na si Lynn Aurora Legarteja. Ayan. Mag-newscast pa yan, ano? Salamat din kay Jeneline Valencia Burgos. Ang dami pala nila ngayon, ano? Social media writer Tina Nolasco. At hindi kasama si Jude Alabado. Bakit naman makapagtampo yun? Ano niya ba? Kaya lang, hindi niya pa oras. Ganun kasipag. Hindi niya pa oras? Pero nandiyan na. Bakit ako nandito na? Husay, Nagising ako dun sa siesta. Nainip ako eh. At syempre, salamat sa ating, napakasipag din ito. At tagapagbalita rin natin kani-kanina lamang ating communication assistant na si Rashid Luxin na taga Saudi Arabia. Bilib-bilib yan. Galing yan si Rashid. Tawa na tawa si Rashid. Galing yan si Rashid. Namamamasyal sa Saudi Beach. Oo. Yung Saudi Beach, ginawa niyang Saudi Beach. Iyan o. Ako po si David Oro, ang nag-iwan ng mga tagang. Maraming salamat po
sa privilege na makapagserbisyo sa inyo. Bye! Alright, mga kaibigan, kami ho'y naging sisti lang para kami magkakapatid lamang ho dito. At sana ganun din kayo sa kasaya sa inyong mga bahay. Dahil sa bigat ng pandeming ating dinadaanan, partner, tapos magiging sentimental pa tayo, lalo tayong magkakasakit ngayon. Ating pong tatandaan ang paglilingkod sa kapwa ay isang pagpapala mula sa Diyos. At ako po si Edwin Eusebio. Susunod na ang 25th KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host, Miss Marupa Hatisarne sa programang Radyo Klinika! Balita na serbisyo pa!